What's up mga brother and sisters, mga kabratsis? Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, no? Sa lahat ng mga brother and sisters, lalo na sa mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, sumampalataya sa Diyos na may lalang sa lahat ng bagay, ang may lalang sa mga langit at ng lupa, lahat ng mga makikita ay lalang ng Diyos. Magandang hapon at sana kayo po pinagpala, no, sa mga nakaraan, sa mga nakalipas na mga araw, lalo na tayo po'y palaging mapayapa, tayo po'y palaging manalangin, no? At ang Diyos po'y talagang ingatan po tayo mga brothers and sisters. To God be the glory, praise the Lord. Dakila ang Diyos, dakila ang ating Panginoong Hesus. Now mga kabradsis, no, nais na naman natin ngayong pag-usapan dahil napaka-trending ngayon or napaka-viral ngayon sa mga pangyayari, no, sa nakalipas na mga araw doon po sa Mindanao, particular sa General Santos City, sa lugar po sa atin pong kapatid former Senator Manny Pacquiao. Kaya mga brothers and sisters ay naisip natin na atin na namang i-content at atin na namang gawa ng video, no, panibagong video ang mga kaganapan o mga pangyayari sa lugar ng Mindanao. Halos buong Mindanao, halos buong kontinente ng Mindanao niyanig talaga ng malalakas na lindol, no? Hindi yun madali yung lakas dahil 7.8 magnitude na lakas talaga. Malakas talaga at ang mga ebidensya atin pong napanood sa mga balita, sa mga telebisyon, kung ano talaga ang nangyari sa mga buildings, sa mga gusali, at saka halos lahat ng mga constituente, lahat ng mga tao doon ay talagang naranasan nila ang sobrang trauma, sobrang takot talaga dahil hanggang ngayon, no, hindi sila makaasa na tumigil na talaga ang aftershock dahil after sa 7.8 magnitude lindol doon po sa Mindanao ay palagi namang aftershock. Kaya hindi pa sila napalagay kahit ngayon. Kaya lang maraming salamat sa mga tao na may malasakit, no, dahil maraming mga taong tumutulong lalo na sa mga basic na pangangailangan sa mga kapatiran natin doon po sa Mindanao at saka ang ating namang gobyerno at hindi po nagpabaya ang ating gobyerno dahil sila po ay napaka-aktibo sa pagdating ng kalamidad ay magbigay kaagad ng tulong. Kaya mga brothers and sisters, ngayon mga brothers and sisters, ito lang po ay reminder, no, sa bawat nilalang kung tayo po ay sumampalataya na mayroon talagang Panginoon, mayroon talagang Diyos na tagapaglikha sa lahat, kahit pati na ang mga paligid, no, mga kabukira, ang mga kabundukan, lahat ng mga bagay ay pag-aari po yun sa Diyos at hindi po ako nagdadalawang isip ng bawat isa'y kumikilala talaga ng Diyos, no? Kaya mga brothers and sisters, ito po ang mga paalala, no? Dahil marami pong halos tanang mga tao doon ay nanghingi ng tulong sa Panginoong Diyos dahil yung klase talaga paglindol, calamity, yun ay talagang walang makakatulong kahit ano pang lakas sa mundo o sa bansa para katulungan, para pigilan ng mga lindol. Hindi yun maaring mapigilan, no, liban na lang kung ang Diyos po ay mag-intervene. Kaya mga brothers and sisters, ito po ay napakahalagang paalala, no, dahil halos lahat talaga ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito po ang mga reminder, no, pagdating ng mga kalamidad, pagdating ng mga disasters, no, saka pa po tayo maghanap ng tulong ng Diyos at saka pa po tayo, no, tumatawag, no, sa ating Panginoon, no, na tagapagligtas. Bagamat ang Diyos po ay napaka-pasensyoso, ang Diyos talaga, ang Panginoon, napaka-patient talaga para ang tao po ibigyan ng panahon na magsisisi, no? Ito po ang panahon na ipaalala ko po sa inyo bilang lingkod ng Diyos, no? Ako po si Itanabas na lagi talagang nagpaalala, nagre-remind sa mga kapatiran, mga kabradsis, no, lalo na dito sa social media, no? Ako po ay naghahatid ng salita ng Diyos. Ngunit may observation, ang mga tao talaga hindi talaga responsive, hindi talaga interesado, no? Kaya mga ka-brothers, brothers and sisters, ito po ang panahon, no,
dahil kahit mapayapa yung lugar mo, hindi kayo natamaan ng lindol, tulad na lamang sa Visayas, tulad na lamang sa Luzon, hindi yun nangyari ang mga disasters, yung mga malalaking mga kalamidad, no? Hindi pa nangyari. Ngunit huwag ninyong hayaan, mga brothers and sisters, na darating ang panahon na yung lugar na naman na hindi naging biktima ng lindol ngayon, dahil ngayon ang Mindanao ay niyanig ng malakas na lindol, ay hindi natin alam, hindi naman tayo nananalangin na mangyari sa ating mga lugar, sa ating mga kontinente, sa Visayas at saka sa Luzon, na mangyari ang mga disasters. Hindi po tayo nananalangin. Kaya lang ang Diyos lang ang nakakaalam sa kabilang aspekto sa atin pong kapaligiran, sa atin pong mga buhay, no? Kaya lang, mga brothers and sisters, ito po yung reminder ko na ngayon na, no? Kailangang responsive na po tayo sa salita ng Diyos. Kailangang bigyan nating panahon ang Diyos na may-ari sa ating buhay. Ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, huwag ninyong sabihin na hindi mo kailangan ang salita ng Diyos, no? Bagkus pagdating ng mga kalamidad, tayo po'y tumatawag dahil wala pong makapagpapigil sa mga bagay na yaon maliban na lang ang makapangyarihang Diyos, no? Kaya ito po ang reminder ko, salita ng Diyos, walang iba ay masumpungan natin sa banal na kasulatan. Ito pong Biblia, mga brothers and sisters, no? Kailangan po tayo na matuto na po tayong magbigay ng oras, magbigay ng panahon dito na tayo po'y makinig po sa salita ng Diyos. Dahil wala ka talagang mapapala, no, pagdating ng disasters, tapos na nga mangangailangan ka ng tulong ng Diyos, no? Ang Diyos po naman ay alam naman natin na siya po'y mahabagin. Siya po'y He is a God of mercy. And ang kanya pong pagmamahal sa tao ay talagang nagpapatuloy dahil binigyan pa tayo ng panahon. Kaya lang, mga brothers and sisters, ito po ang payo ko po sa inyo, na be responsive sa salita ng Diyos, no? Kung mayroon mang mga taong nagtuturo patungkol sa salita ng Diyos, huwag ninyong itakwil, no? Huwag ninyong ibasang tabi, no? Dahil wala kayong oras. Dahil ang buhay natin puro na lang pira, puro na lang trabaho, puro na lang negosyo. Wala na po tayo talagang seryosong panahon na ang Panginoon po'y bigyan nating panahon para pakinggan ang kanyang salita. Mga brothers and sisters, no, dito po panuorin po natin itong yung mga video, no? Ito pong video na aking pong ipapanood sa inyo. Dito po ebidensya po ito na tao po ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ang mga tao ay nangangailangan ng intervention, no? Or pag-interfere ng Diyos sa mga bagay na hindi kayang pigilan ng tao. Panoorin ninyo itong maiksing video, mga kapatid. Lord! 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 Uy, Lord! Lord! Tama na, Lord! Tama na! Tama na, Lord! Uy! Ha? Tama na, Lord! Uy! Lord, tama na taon! Tama na taon, Lord! Maluhay ka, Lord! Tama na ako! Uy, taon, Lord! Lord, undangan na yung taon! Lord! Hoy, mga bata! Mga bata! Mga bata! Hoy, Lord! 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 Mga bata! Hoy, mga bata! Eskwelahan! Mga bata! Oh, Lord! Lord! Hoy! Mga bata! Mga bata! Eskwelahan! Hoy! 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 Lord! Mag! Mamang! Ya! Mamang! Mang! 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 Bata ka, Mang! 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 Mang!
Mga bata! Hoy, mga bata! Hoy, mga bata! Mga bata! Hoy, mga bata! Yan po mga brothers and sisters. Yan po atin pong napanood at narinig po natin ang takot pa, ang tuma ng bawat nakasaksi at bawat taong nakakakita sa pangyayari ay talagang takot na takot. No, tumatawag ng Panginoon. No? Yan talaga, kailangan talaga natin ang Diyos pagdating ng ganyang mga pangyayari. Tulad na lamang itong mga tao talaga, tawag ng tawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya lang, ito po mga brothers and sisters, ang katanungan, na ikaw bang tumatawag ngayon sa panahon ng kalamidad, panahon ng lindol dyan, sa iyong sarili, paano mo kaya tinanggap ang Diyos sa iyong buhay? Paano nyo kaya tinanggap ang salita na banal, ito pong Biblia? Ito ba ba'y pinasantabi ninyo? O ito ba ba'y binigyan ninyong panahon para pakinggan ang mga paliwanag, no, sa mga banal na mga apostol, banal na mga propeta, maging ang ating Panginoong Hesus? Ito ba ba'y binigyan ninyo ng time? No? Tayo po'y tumatawag. No? Ito po'y nakasulat po na mga tao, maraming tumatawag, lalo na pag mayroong mga masasamang pangyayari, lalo na kung may mga pangyayaring kagulat-gulat. No? Talagang tumatawag talaga ng Panginoon. Walang ibang tatawagin, Panginoon, Panginoon. No? Kaya nga ang katanungan diyan mga kabrajis, kung kayo pong tumatawag, no? Nagbigay ba kayo ng panahon? Nagbigay ba kayo ng time para pakinggan mo ang boses ng Panginoon? Boses ng Diyos. Ang boses ng Diyos, ang boses ng Panginoong Hesus, mga brothers and sisters, dito masumpungan sa Biblia. No? Dito iniwan ng Panginoon itong aklat na tinatawag banal na kasulatan, Biblia. Dahil dito ang salita niya, iniwan niya sa atin at ito'y kailangan na sundin ng tao. Pakinggan ng tao at sundin, gawin natin dahil boses po ito ng Diyos. Hindi na po ang Panginoon harapin ka, siya po'y bumaba galing sa langit para harapin ka at turuan at magbigay siya sa iyo ng mensahe. No? Mayroon ng mga alagad ng Diyos na nagpapahayag sa salita niya, sa salita ng Diyos, ito pong Biblia. Kaya nga makikita natin sa pangyayari doon po sa Lucas chapter 16 verse 25 to 28, makikita natin doon na hiningi ng isang namamatay na mayayaman, no? At siya po'y taong talagang wala po yatang panahon sa Diyos. Siya po'y hinihingi niya kay Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, no? Kung maaari, Amang Abraham, papupuntahin mo si Lazaro, yung pulubing Lazaro doon po sa aking may bahay dahil mayroon pa akong kapatid na 5. Baka naman sila po'y maparito tulad sa akin dito po sa apoy, no? Dito po sa nagalablab na apoy, no? Sa Hades. Ang sagot ni Abraham doon po sa kaluluwa ng mayaman, ang sagot ni Abraham ay ganito. Sabi niya, naruroon na sila si Moises, no? Kailangan sila ay makinig sa kanila ni Moises, no? Kailangan makinig sila, no? Yun ang sagot ni Abraham doon po sa isang mayaman. Ibig sabihin yung Moses na sinasabi ni Abraham, mayroon ng mga tagapagturo, tagapangaral sa salita ng Diyos, no? Wala ng mga patay na babalik pa sa lupa ng mga buhay. Kaya nasabi. So dapat mga brothers and sisters, dito sa mga taong nag-proclaim, nagpapahayag sa salita ng Diyos, bigyan sana ng pansin. Huwag natin na antayin na mangyari pa ang may mga disasters pa, may mga calamity pang mangyayari, no? Dito po sa salita ng Diyos mga brothers and sisters, maliwanag po dito. Ang sabi dito sa Lucas kapitulo 6 versikulo 46, babasahin ko mga brothers and sisters. Sabi ng Panginoong Hesus, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Yung mga brothers and sisters, ang tanong, ikaw ba na tumatawag na Panginoon, Panginoon, lalo na pag may nangyayaring lindol o calamity o ano bang calamity na o disasters na maganap, tumatawag ka ng Panginoon, gumagawa ka ba, no? Ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus, masumpungan lang brother and sister sa Biblia, no? Biblia talaga, dito masumpungan ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Tumatawag ka ng Panginoon, Panginoon, ginagawa mo ba ang mga sinasabi ko? Yun ang tanong ng Panginoong Hesus sa mga tao, no? Kaya dapat na po tayo na mamulat ang ating mga mata, mga brother and sisters. Yun mga brother and sisters, salita ng Diyos, dapat nating mag-response na po tayo. Huwag nating nilalait ang mga taong nagpapahayag sa salita ng Diyos sa Biblia. Kapag hindi ka magbigay ng response mga brother and sisters, ang sabi ng Panginoong Hesus na naman, mayroon na namang sinabi ang Panginoong Hesus dito po sa Juan kapitulo 12 versikulo 48, na ang sabi po dito, may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Tandaan ninyo mga brother and sisters, sa huling araw ang hahatol sa bawat tao, sa bawat isa ay ang salita ng Diyos. Siya ang hahatol, ang salita ng Diyos. Kung sino daw na magtakwil sa Panginoon at hindi tanggapin ang salita ng Panginoong Hesus, no? Ang salitang ipinahayag ng ating Panginoon ay siyang hahatol sa tao sa huling araw. Yun ang pagkatandaan mga brother and sisters.
No? Hindi po ito biro pag itakwil mo, pag hindi mo tanggapin ang Panginoong Hesus, pag hindi mo tanggapin ang salita niya, ang salita, ang Biblia, ang salita ng Diyos, pag hindi ka tumatanggap dito ay hindi mo tanggapin, mayroong hahatol sa inyo. Ang hahatol ay ang mga salita na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus sa huling mga araw, mga brother and sisters. No? Kaya napaka-importante talaga ang salita ng Diyos. Ha? Tumatawag tayo ng Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon Hesus, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko. Ano bang sinasabi ng Panginoon sa Biblia? Dito sa Biblia, mga brother and sisters, atin pong makikita at masumpungan po natin dito kung ano ang kanyang kalooban o ang kanyang salita. Dito natin masumpungan ang kanyang utos. Marami siyang inuutos sa atin na kailangan nating gawin. Ikaw na tumatawag, lalo na malalakas ang lindol dyan sa Mindanao, tumatawag ka sa Panginoong Hesus. Ikaw ba ay nagbantay ka ba sa utos ng Diyos dito sa Biblia? O dito po, ano bang utos sa Biblia? Ano bang utos dito sa Biblia? O ito mga brothers and sisters, babasahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11. Dito, nagsabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid ng kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o mandaraya. Ang kanyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit ilang beses ka ba tumatawag ng Panginoon, ikaw brother and sisters, pag ito po ang buhay mo, ikaw po'y mapaglasing, lagi ka na lang naglalasing, mapanlait ka, mandaraya ka, tapos nakikiapid ka sa kapwa lalaki, kapwa babae, meaning lesbian, at saka bakla, lalaki, babae, no? Nakikiapid ka ng ganyan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun ang sabi sa salita ng Diyos, ayon po ni Apostol Pablo, no? Yun mga brother and sisters, mga nakikiapid, sumasamba ng mga Diyos-Diyusan, hindi ka sumasamba ng mga Diyos-Diyusan, nangangalunya, hindi ka ba nangangalunya, no? Wala ka bang mga sekreto sa buhay mo, no? Yung maruming buhay mo, nangangalunya ka sa ibang babae na hindi mo asawa, hindi mo husband, hindi mo wife, no? Gumagawa ka ng ganyang sekreto, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit ilang beses ka pa tawag ka, Panginoon, hindi ka makakasigurado na diringgin ka ng Panginoong Hesus, no? Yan, napakalinaw talaga mga brothers and sisters ang salita ng Diyos. O tingnan natin itong umiiyak. Ano bang may tutulong? Ito pong video, mayroon na namang video. Last video po ito. Umiiyak siya. O, ngunit tingnan mo ang sarili niya. Kung ano siya. O, kung anong gender siya. Tapos umiiyak ka para kang nagsisisi. Iiwanan mo na yung pag-iisip mo ng ganyan ka. Magbalik loob ka sa Panginoon, magsisisi ka. Huwag kang ganyan na lalaki ka tapos para ka naman babae. Tingnan, hindi yun na sang-ayon yung pag-iiyakan mo dyan. No? Ang totoong pagsisisi, iwanan mo yung anong iniisip mong gender ka. O, umiiyak siya dahil ngayon lang daw. O, panoorin natin mga brothers and sisters. Yan, saglit po. Sino ba ako para mapansin mo? Mga dalangin ko. Yan mga brothers and sisters. No? Tingnan mo siya. Tingnan mo ang kalagayan niya. Tingnan mo yung kuko niya. Ano ba bagay ba yan sa pagsisisi? O sa bagay, mayroon ka pa namang time, mayroon ka pa ng panahon na magsisisi na totoo. No? Hindi naman natin husgahan yung kalagayan mo ngayon. Baka naman next day, next time, next week ay completely maayos na yung buhay mo. No? Ito po ang tandaan ninyo mga brothers and sisters, salita po ito ng Diyos. Babasahin ko na lang para magtapos na tayo. Sa Galatians chapter 5 verse 19 up to 21. Sabi po dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi talaga ito mawawala ang pagsamba ng Diyos-Diyusan. Ilan ba sa inyong tumatawag Panginoon, ngunit sumasamba kayo ng Diyos-Diyusan? Ito mga ribulto larawan, Diyos-Diyusan yun. Pangkukulam, pangkapuot, pangkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing. Ilan ba sa inyong lasinggiro? Yung tumatawag sa Panginoon, ilan ba sa inyong lasinggiro? Okay, yun ang tanong. Magsisi ka, o iwanan mo na inyong pagkalasinggiro. Walang taro sa pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Hindi yun, walang puwang, walang bahagi. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos yung mga bagay na yun. Kaya kailangan totoong pagsisisi. Malalaman mo lamang, brothers and sisters, ang totoong pagsisisi dito lang po sa papakinig sa salita ng Diyos. Kung sino pong nagpapahayag dyan sa salita ng Diyos, nagbabahagi sa salita ng Diyos, pakinggan, huwag ninyong itakwil, huwag ninyong palalayasin dahil pag gawin ninyo yun ay pinapalayas ninyo ang Panginoon. Tapos pagdating ng mga disasters ay nakakahiya naman ang kakapal naman sa mukha na tumatawag ka ng Panginoon, ngunit tinatakwil ninyo ang salita ng Diyos, ang mga alagad ng Diyos na nagdala sa kaniyang salita, ang Biblia, brothers and sisters. So dito na lang tayo mga brothers and sisters, at sana
tayo po'y responsive na, tayo po'y kailangan na bigyan natin panahon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pagpakinig sa kanyang salita. At maraming salamat sa lahat ng mga tagapanood, mga viewers, at saka sa mga subscribers. Ang Diyos na po bahala sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. No? To God all be the glory. Praise the Lord. Hallelujah. God is great. And glory to the name of Jesus. God bless.